Paano ko malalaman kung ang isang tao ay mula sa Diyos? Philippians 1:27 KJV, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay parehong nagtatanong ng ganitong tanong. Paano ko malalaman kung ang taong ito ay mula sa Diyos? Paano kung mag-away tayo? Paano kung hindi tayo magkaintindihan? Paano kung patuloy silang umaalis o sumusuko sa atin? Madalas nating iniisip na ang sagot ay nakasalalay sa pag-uugali. Ngunit itinuturo sa atin ang banal na kasulatan na kumilala sa espiritual, hindi sa emosyonal na aspeto. May pagkakaiba sa pagitan ng mga isyu sa pag-uugali at espiritual na direksyon. Inyong mga tao ay maaaring maghirap sa emosyonal na aspeto. Maaari silang maging hindi paganap ang pag-iisip. Maaari silang tumugon ng hindi maganda sa mga alitan. Maaari pa silang lumayo. Iyon na ay mga totoong problema. Ngunit hindi ito palaging mga espiritual na disqualifier. Ang mas malalim na tanong ay ito, kahit na mahirap ang mga bagay-bagay, itinutulak ba ako ng taong ito patungo sa Ebanghelyo? Ang isang taong mula sa Diyos ay hindi papalit kay Kristo sa iyong buhay. Ire-redirect ka nila sa Kanya, kahit sa alitan, kahit sa hindi pagkakasundo, kahit sa pagkabigo. Maaring mabigo sila sa komunikasyon. Maaaring mabigo sila sa consistency. Maaaring mabigo sila sa relasyon. Ngunit sa espiritual, iisa ang ginagawa nila. Itinuturo kanila sa Diyos. Hindi nila ipinoposisyon ang kanilang sarili bilang iyong tagapagligtas. Hindi nila ipinapangako na pagagalingin ang iyong kawalan ng kapanatagan. Hindi nila inaasahan na pagagalingin mo ang sa kanila dahil hindi iyon ang dahilan kung bakit nilikha ang mga tao. Si Kristo lamang ang nagpapatatag ng pagkakakilanlan. Si Kristo lamang ang nagtitiyak ng halaga. Si Kristo lamang ang nagpapagaling ng puso. Ilalantad ng isang relasyon mula sa Diyos ang katotohanan iyon, hindi ito papalitan. Narito ang isang mahalagang pagkakaiba upang matulungan kang matukoy ang direksyon. Kung may isang taong nagtutulak sa iyo patungo sa panalangin sa halip na umasa sa kanila, patungo sa banal na kasulatan, sa halip na emosyonal na pagpapatunay, patungo sa biyaya sa halip na sisihin ang sarili, patungo kay Kristo sa halip na kontrol, ang espiritual na direksyong iyon ay isang regalo. Kahit na hindi perpekto ang relasyon, kahit na matapos ito, kahit na masaktan, dahil maaaring gumamit ang Diyos ng mga taong may depekto upang muling ituwid ang iyong tiwala. Dumarating ang panganib kapag inaasahan nating aayusin ng mga tao ang tanging si Kristo, lamang ang makakatubos. Kapag nangyari iyon, ang alitan ay parang pagtanggi, ang pagkabigo ay parang pagtataksil, ang distansya ay parang pag-abandona. Ngunit pinalalaya tayo ng Ebanghelyo mula sa presyur na iyon. Hindi ka tinawag upang maging banal na espiritu ng isang tao. At walang sino man ang tinawag upang maging iyo. Ang mga tao ay maaaring dumating sa iyong buhay sa loob ng isang panahon upang tulungan kang ilipat ang iyong mga mata pataas, hindi upang maging iyong pundasyon. Narito ang isang simpleng paraan upang malinaw na maunawaan. Tanungin ang iyong sarili, sa relasyong ito, ako ba ay tinutulak patungo sa pagtitiwala kay Kristo o pamamahala ng mga emosyon? Mas umaasa ba ako kay Jesus dahil sa taong ito o mas umaasa sa kanila? Ako ba ay pinapaalalahanan ng biyaya o sinusubukang makamit ang seguridad? Kung ang direksyon ay patungo kay Kristo, mahalaga iyon kahit na magulo ang paghahatid, kahit na limitado ang relasyon. Dahil mas mahalaga sa Diyos kung saan nakaturo ang iyong puso kaysa kung gaano kahusay ang isang tao. At kung minsan, ang pinakadakilang espiritual na kaloob na ibinibigay sa iyo ng isang tao ay ang hindi pananatili, itinuturo nito sa iyo na huwag kumapit sa mga tao para sa kung ano lamang ang maibibigay ng Diyos. Panalangin, Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan upang maunawaan ang espiritual at hindi emosyonal. Tulungan mo akong makita ang mga relasyon sa pamamagitan ng lente ng Ebanghelyo, hindi ang kawalan ng kapanatagan o takot. Palayain mo ako sa pag-asa sa mga tao na ililigtas ako o sinusubukang iligtas sila. Turuan mo akong kilalanin kung kailan mo ginagamit ang mga di-perpektong tao upang ituro ako. Pabalik sa iyo. Salamat sa iyo na ang aking seguridad ay kay Kristo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.